Ang next itinerary namin ng mga araw na yan ay ang Sagada Pottery, right after ng Sagada Weaving namin. So, ito na ang Sagada Pottery. Sombrero na ako kasi medyo mainit. Ayan, nandito na tayo sa Sagada Pottery. Ayusin mo ang paglakad nang makita ang iyong kaseksiyan. Char! Ito yung sa pottery. Here. So from here, ayan. Okay. So, hanggang paakyat pa ito. Okay lang po mag-video? Okay lang po, ma'am. Okay. Okay. Bawal ang magbasag. Pwede lang mag-video. Hello po. Hi, good morning. Good morning. Pwede po kayo video, di ba? Pwede. Pwede. Okay. Ang bawal nga lang magbasag. Okay. Ayun. Pwede po may basagin ang mukha. Charot mo. Kawa. Charot. Yan. Pwede naman pong magtanong, pwede din pong magtanong sa inyo Yes, of course. habang ginagawa nyo ang inyong mga pots. Mga orders, Lazada. Dapat bayad po sa computer. Sige, magagawa yata sila ngayon. Huwag po tayong magpupukan dyan dahil wala kayong makikita. If you could give some seats to the others. Venus, dito ka. Share a seat. Dito ka, friend. Dito ka, friend. Sige, huwag na lang si Venus dito kasi nagbablog din siya. Habang nagbablog ako, nagbablog din siya. Nagsasalita din siya. Sino ang vlogger dito? Okay. Ito, parang matatakpan ka dyan. Dito ka na maupo. Oo. Upo kayo. Huwag kayo mahiya. Right. So, nandito na tayo ngayon. Mag-actual kasing gagawa si Mami ng ganyan. Good morning, everyone. Good morning.
Ako po naman si Tessie, isa po sa manggagawa dito. Ang pottery na ito, nagsimula po siya noong year 2000. Ang clay po naman namin, nanggagaling dito sa Sagada, ngunit hindi ibig sabihin na kahit saan natin siya makita, ay pwede natin kunin. We have to be environmentally friendly. Secondly, hindi amin. So we try to check on the best area that we can have some without disturbing the environment. For example, the road widening, usually in the middle of that mountain that is bulldozed, there can be good clay. So, hahakutin namin dito, ibababad po namin dahil pagkatapos ng babad, kailangan namin siyang salain. Sinasala namin siya ng 2 beses hanggat makuha namin ang consistency of fineness na katulad po nito. Sa pottery po, may 3 klase. Meron tayo yung earthenware. Ito po yung low-fired pottery na kagaya ng gawain nila sa vegan, na pwedeng lutuan, lagyanan ng tubig at mga paso-paso, mga palayok, mga tapayan, those purnayan, those are examples of earthenware, low-fired pottery. Sa amin po kasi dito, it is called stoneware. They are high-fired pottery. Bagamat hindi sila pwedeng lutuan, ngunit microwavable po naman sila and food grade, katulad ng porcelain. Yan. Okay. What we do here, we show you the making of the pot with a demo fee of 600 pesos for the whole group. Okay po yun sa inyo? Yes. After my demo, if somebody wants to try, it is paid individually naman po at 100 pesos. Yun. So, first thing that I would do, I would have to center the clay with the speed of the wheel and with the pressure from both of my hands. So, this is centering. It's very important to center it so that we will come out with a good result. Whereas when it is not centered, we cannot shape it the way we want it. So first and foremost, we have to center the clay. This is with the speed of the wheel and with the pressure from both of my hands. Pagka na-sentro naman po siya, ang unang-unang shape na gagawin natin ay cylinder. Cylinder naman po at cylinder ang nauuna bago natin siya i-shape to another shape. So, para gawin ang cylinder, lalagyan natin siya ng butas sa pinaka-center, and then from there, we are going to pull the clay up. So, how are we going to do this? We kind of compress here at the bottom, and then slowly we slide our fingers up and up, up to the top. One more time to make it higher. Compress at the bottom. Tapos hilain nating pataas. Yan. Ito na po ang ating cylinder. Ngayon, out of this cylinder, i-shape po ulit natin siya to another shape. Sa shaping naman, ang pressure manggagaling muna from my inside hand. So, ang gagawin niya, itutulak niya siya palabas, habang tinutulak, tinataas naman siya dahan-dahan. Dito naman po sa gitna, itulak nating paloob from my outside hand. With the support of the inside hand, we are slowly going up, 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 at bago sa pinakamataas, tulak nating palabas at magiging what you see. Sa pottery po, it's about feeling. Always feel how thick or how thin so you would know when to stop. So dito, pwede pa po natin siyang palubuin. There. Dito, para mabalanse siya. And then in here, we can make it even narrower by pushing it somewhere in para maging sexier. And that's how far the clay can go. It is a vase. Ngayon, pwede po natin siyang gawing water jug. Lagyan lang po siya ng... Wow! From here, pinapa-air dry namin siya ng 5 days. After 5 days, magiging leather dried siya. Babalikan ko po naman siya. Ititrim ko siya sa pinakailalim. Lalagyan ko siya ng tangkay. I-dry po ulit namin siya ng 1 buwan bago namin siya lutuin. At 2 beses namin siya linuluto. Iyan ang pottery bowl. Wow! You Please are clap your welcome very hands. much. Who wants to try at 100 pesos, i-assist ko naman po.
Anyone? I'd like Okay. to. Yeah. You like dirty hands? Because, you know. Hanggang dito muna ang ating vlog sa pottery. Meron akong separate na vlog sa paggawa ko din ng pot at saka si Doc Bernie. Abangan sa isa kong vlog ang paggawa namin ng mga sarili naming pot. Sineparate ko ang paggawa namin ng aming pot para ma-emphasize naman ang vlog na iyon. Sa mga interested at gustong mag-inquire sa Sagada Pottery, pwede niyong i-pause ang videong ito at kunin ang kanilang number na nakalagay dito sa picture. Thank you for watching, everyone!